Kalor, kubech, kahit jutay, ang julaman donchi, ay kyori, jingkamas at shulong, mogarilyas at muni, jitaw, shotaw, jutani, nyundo, shutula, nyupot, nyolabastus, at saka ave pang, nyobanus, nyustase, jibuyas, kamatis, nyowang at orya, at sa pa-orgid, ay juno ng lingi, o, diba? Mga bakla, bonggang gabi sa inyis. On the spot, kinantahan kami ng Bahay Kubo ni Bern Joseph Persia, alias Becky, sa lengguaheng kanyang pinasikat at ginagamit ng mga Beckymon. Becky ang tawag sa mga bakla kasi Bekla, naging Bex, naging Becky, naging Bektas, Beklalu. Maganda talaga po. Mascom graduate cum laude si Becky, taga Mindoro. Ang kanyang salita na kinalakihan sa Puerto Galera ay Tagalog. Hanga siya sa wikang Filipino. Ang sarap niyang pakinggan, especially pag nanonood ka ng mga lumang pelikula, poetic. Wala ba akong nagawang mabuti, Inay? Ang ganda ng wikang Filipino ay mas makikita mo kung mas malalim yung mga salita, na yung mas matagal. Hindi raw talaga gumagamit ng gay lingo o sword speak si Becky. Sa Maynila niya lang unang narinig ang mga salitang chuvachenes. Natuwa, nakarelate at naintindihan daw niya ito agad. Pero hindi pa rin siya sumakay sa trend. Ang gay lingo naman talaga, it has always been there. Panahon pa ni Markova. Pero hindi ko pa talaga siya po ginagamit. Never. Kasi may pagka-formal po akong tao eh. Mas madalas po akong Tagalog na Tagalog or straight English. Hindi raw kasi out na out ang kanyang pagkabakla noon. Kaya hindi siya komportable sa sword speak. Nandun po ako sa grupo ng mga bakla na kung tawagin ng mga bakla ay paminta. Hindi ka magpapahalata. Pag paminta ka na bakla, hindi ka magsasabi na mo yung chenes mo. Kasi parang off yun sa mga kapwa mong paminta. Gay Lingo 101. Isang aksidente lang daw ang paglutang ng Beckymon. Usong-uso pa noon ang lengguwahe ng Jejemon. Gay Pride of 2010. Naririnig ko na sa kanila po yung mga salitang may mga chi sa dulo. Ay, alika na chi, gwara na chi sa labas chi. Sabi ko, oh. Tapos may nakakarinig na rin ako ng ibang, yung yelmon mo, yung mga ganon. Sabi ko, parang interesting to kasi parang art siya. May mga law. May mga ganon. May J law, may NY law. Sabi ko, at may mga baklang hindi mo na talaga maintindihan sa pagsasalita. Parang hindi na nagtatagalog. Sabi ko, parang I felt very alienated. Parang, nasa maglugar ba ako? Naisip ko, ay, gay lingo siya, pero iba siya. Hi, my name is Bern. Napagtripan daw ni Becky at ng kanyang kaibigan na gumawa ng skit gamit ang lengguaheng tinatawag natin ngayon na Beckymon. Kinunan nila ito ng video gamit ang cellphone at in-upload sa Facebook. Sabi ko, kunyari ako yung nanay mo, tapos ikaw yung anak ko. So, ang tawag sa akin mo, Dak, ikaw yung Junakis. Tapos, kunyari, may problema tayo sa buhay. So, may video po ako noon na naghuhugas ako ng baso na parang naghihimutok yung nanay doon sa anak. More sakripisyo na ako yung mga ganon. Na, Giniwan tayis, nagpudak, Miss, kawaisong naman tayis, kakrayola, kiss. Hi po, kamusta po kayo? Wala kang kakilala sa akin, ako po si Becky. Bonggang-bongga talaga. Wait, wala. Asan si Steve? Instant hit ang video ni Becky. Karamihan ng nag-share, mga babae at mga bata. Hindi ko naman alam kung bakit sila natutuwa. Hindi naman ako natutuwa sa sarili ko. Kasi ang layunin lang talaga nun ay pagkatuwaan. yung lingwahe na ginagamit nila na saka ako na-appreciate na, nakakatawa siya kasi interesado sila, katulad ko, naging interesado rin silang malaman at matutunan yung lingwahe na ginagamit ng mga bakla. Kumalat hanggang yung mga tao nagre-request na ng mga episodes, hanggang dumami na po yung episodes namin na gumagawa kami ng iba't ibang skits gamit ang gay lingo. Yung naging target audience namin, hindi lang mga babae, hindi lang mga bata, hindi lang mga bakla. Mas natuwa po yung mga ibang Pilipino o Filipino na nasa ibang bansa. Kasi nakaka-relate sila, natutuwa sila. 俺ってナスの私
Hindi maipaliwanag ni Becky kung paano niya nagawa ang dire-diretsong pagsasalita ng gay lingo. Divine intervention. Charing, application na rin ng kung anong maganda sa pandinig, yung nakakatuwa, nakakatawa. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit naiintindihan niya agad ang mga salitang bading na noon lang niya narinig. That's the magic of gay lingo po. Kasi siguro it comes naturally na sa mga bakla. Salitang Filipino po, may mga salitang lalawiganin na dito lang yan eksklusibo sa isang lugar dito sa Pilipinas. Mga bakla po, meron silang mga sari-sariling version, kumbaga. For example po, mga bakla sa Visayas, sa Visayas or sa Cebu, may sarili silang mga gay lingo. Sabi ni Becky, kung bayot ang tawag sa bakla sa Cebu, sa gay lingo ng Bisaya, ang tawag ay tuyab. Binaligtad lang ang mga letra. Sa taga-Laguna na Becky, ang ligo ay ligis. Sa taga-Maynila, ang tawag ay orgo o tiyergo. Mabilis daw magpalit ng mga salita sa gay lingo, kaya't ang bago sa pandinig natin ngayon, pwedeng lipas na bukas. It's dynamic. Since madaming klase ng bakla, madaming lugar ang mga bakla, pabago-bago. And that makes it hard for people to come up with a gay lingo dictionary po. It's forever evolving. Katulad ng wikang Pilipino, nababago na. Ang classic na gay lingong bongga ay kasama na ngayon sa UP Diksionaryong Pilipino. Pero iba na raw ang ginagamit ng mga Becky ngayon. Naging bonggels na siya. Bonggilaria, bonggilarium, bogambilya. Bongga pa rin ang meaning niya. Gamit na gamit ng mga bakla ang salitang bongga dahil ang mga bakla ay nabubuhay sa isang bonggang buhay. Fabulous lahat, mabulaklak. Di ba? Bongga pa rin siya. At ang maganda dito, yung salitang bongga, naririnig ko po minsan sa balita. Uy, Becky! Ano na? Hindi lang mga Beckymon ang gumagamit ngayon ng lengguaheng bading at pinag-uusapan na pati sa eskwelahan ang impluwensya nito sa wikang Filipino. Napuntahan namin kamakailan ang isang forum sa UP tungkol sa gay lingo. Nakausap namin si Rod Singh, ang head ng Babaylan, isang organisasyon ng mga scholar ng bayan na bading. Gumawa raw siya ng paper tungkol sa gay lingo. Ang title, 10 Becky Commandments of Gay Speak, isang gabay sa paggamit ng lengguaheng bading. I decided to create that kasi, unang-una, meron mga gay lingo dictionaries and most likely outdated sila every month. Yung core terms ng gay lingo is very Filipino. Dinerive siya sa mga Filipino terms. Very Filipino in essence. Nandun pa rin yung konteksto yung grammatical form ng wikang Filipino andun pa rin. Yung salita. Sabi ni Rod, ang gay lingo ay isang socialect, ibig sabihin isang dialekto ng isang partikular na social class. Sa kasong ito, mga bading. So hindi siya more of formal conversations talaga. If you really want to learn the language, you have to immerse yourself to the community. Kasi dun mo lang maiintindihan yung context dun Nasa forum din si Percival Sandanya, ang Commissioner at Large ng National Youth Commission. Nagagamit daw niya minsan ang salitang Becky sa mga meeting dahil naiintindihan na rin naman ito ng maraming kabataan. Caring. It's a phenomenon. Dahil constantly kinakailangan nila ng mga bagong salita at bagong pamamaraan of expressing themselves na hindi na kaya i-capture ng traditional na lingwahe. Kaya siguro dumadami yung gumagamit ng gay lingo sa ngayon. Para nga siyang Filipino, isa siyang amalgamation ng maraming wika. Minsan nga meron pang international words. Na ibig sabihin, bata, dalaga, o hindi na dalaga. Nakakagetlet pa rin ng Becky mo. Ilang beses ipinakita sa amin ni Becky na kahit hindi niya kabaro, talagang naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Sumusogo ka? Habs ka ng buwai? Alam mo yung tututot kung ano ibig sabihin mo? Sa ninsong mo? Anong sukote? Nagigatlak mo at least pag nag-displok at least ng ganito. Ay! Lulat! Pasya pero kumakain ka. Natutuwa at sobrang proud si Becky sa pagtanggap sa kanilang eksklusibong lengguwahe na nag-umpisa noon bilang panlaban sa diskriminasyon. Yung pagtawid ng gay lingo sa mainstream, kasabay din yan ang pagbabago ng panahon. Palatandaan ito ng malawakang pagtanggap
ng lipunan sa kabaklaan. May mga nagme-message din sa akin over Facebook and Twitter na Mudra Becky, may assignment po kami, pinag-aaralan po namin sa Filipino, yung gay linggo, magpapatranslate po kami. Pinag-aaralan talaga siya kasi nga, naging parte na siya ng wikang Filipino. Pero may takot rin si Becky, lalo na pagdating sa impluwensya ng kanyang video sa mga bata. May mga nagsasend po sa akin ng video ng mga bata, nanonood na ng videos ko or nagsasalita na po ng gay linggo. Bata, 3 years old, Mudra, bet ko ng niyap China. Baka kasi sisihin nila ako pagdating ng araw, patay na nga ako, sinisi pa ako. Si Becky mismo ay may warning sa paggamit ng lengguwaheng kanyang pinasikat. Maging responsable at huwag gamitin sa formal na okasyon. Kung nasa school ka at yung teacher mo ganit track magsalita, good morning class, yung anekla natin for today, yung mga anembang Gina, yung mga Chenin Rovity, Chenin Pokna. Di ba? Hindi naman magandang ganun yung teacher. O kumonsulta ka sa doktor, matitegi ka na kasi may sakit, chay ka, matitigris ka na bukas, wait mo na caring lumapos ang ganitis ng mga fodamba. Hindi naman maganda. Or mayor, nagsasalita, nag-a-address sa mga tao. Ganitak, dite sa lugar, China natin. Wis na carry ang magkembutan sa anit. Yung mga ganun, di ba? Hindi raw niya magagawang balahurain ang makatas, mayaman, at matulaing pambansang wika. Kahit anong lingwahe ang gamitin mo. Basta gamitin mo sa tama, piliin mo ang mga salita mo na hindi ka makakasakit ng kapwa at wala ka matatama ang tao sa iyong pananalita, ika nga mas makakasugat ang salita sa puso ng tao kaysa physical na sugat, di ba? Hoy, wag mo akong chinicheche, Lazaro. Tinamonson pa, mga haba-haba ng pila. Wag mo sabihin hindi mo ako nakita. Ano ko? Kasing lait lang ng ato Maraulyo? Kaloka to. Oh my gosh, Abel, gas!